nakita niyo na naman ang aking little teacup. Ibig sabihin, simula na ng 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. And of course, nagbabalik, walang iba kung hindi si Tita Desi Kelly. Tita Desi, sabay tayo uminom. Let us praise the Lord. Amen. Ayan, so unti-unti na-appreciate natin human faces and voices, pero on the technical side. So nakita natin ng kasaysayan. Hindi lang basta mga boses na naririnig natin, mga mukha na nakikita natin. Sa likod ng lahat ng yon, meron munang predecessor na tinatawag. Nagsimula muna ang mga tower na yan, yung mga signal na yan, bago natin nai-ere ang lahat ng ito at na-appreciate natin. At Tita Desi, masaya kong sinasabi at sinishare sa iyo na ang programang ito ng 20% ay bunga nga nung pandemya. Dahil hindi nga makalabas ang mga tao, yung mga dati nating mga taga-subaybay, hindi na makapunta dito. So nagte-text sila na kailan pa kami makakapunta dyan? Wala na kaming information. So buti nga may misa, nasabi mo nga na ibabato na ng Radio Veritas, Manila Cathedral, pagtutulungan ng AWTN at ng TV Maria. Kaya ito naman programa natin, sabi namin, paano naman yung formation nila? Kasi hindi naman pwedeng puro emotions lang na nalulungkot, sadness, di ba? At yung misa, kung nakasimba ka na, hindi naman mayat maya, misa ka uli, di ba? Kaya nabuo itong ating 20% program. So sa ating pagpapatuloy, Tita Desi, ano pa ba yung nakita mong value nitong ating ginagawa pangkasalukuyan na? Sa sinabi mo kanina po, Doktora, na kung hindi naman pwedeng dasal ng dasal, kung hindi magiging insane din tayo kasi hindi na normal. So tama yung mga ginawa ng TV Maria, Radio Veritas, ng Baclaran Church, ng Cubao, ng Antipolo. Nagbigay sila ng pag-asa nung meron ng mga segment na ganito. Kasi nakikita nila ang buhay na totoo. Totoong buhay. Kasi sa dami man ng drama ng buhay ngayon, hindi mo na rin alam ang totoo. So, importante sa atin na maibigay natin sa mga tao ang talagang natural na buhay. Kagaya ng pagkwentuhan na ganito, hindi man ito rehearse or whatever, pero nakikita ninyo na bawat tao may puso at iba-iba ang puso. May pusong kalahati, may pusong buo, may pusong walang puso. So, ang mga tao na kikita nila ang dapat na gawin sa tama o mali. So, Tita Desi, nung binabalikan natin, di ba, nung last Monday, na iba talaga yung pangarap mo. So, one step at a time, na-foresee mo ba na dadating yung future, talagang need ito? Nakita mo ba yon noon pa? Hindi. Ang nangyari lang sa akin talaga parang naging love ko na kasi ang tao, yung araw-araw na makikita mo ang tao, kung ang tawag nga sa akin ng pamilya ko, pwede kang maging sosyal, pwede kang maging maralita, pwede kang kasi yung pag-interact mo sa mga tao, minsan nakakatuwa. Minsan titignan mo na ikaw pala, napakaswerte mo. Yung mga ibang tao, meron na silang lahat, hindi pa nila naiintindihan na sila, napakaswerte nila. Wala ka na dapat hingin pa. Na ikaw dapat ang nagbibigay. Na makikita mo ngayon, ang pagbibigay, katuwang pala yun ng buhay mo. Kaya sa araw-araw na makikita mo ang tao, merong sirang ulo, merong mabait, merong lahat yun, parang ang sabi ko nung papal-awardee ako, sabi ko, Dad, paano ko magiging banal nito? Makikita mo may sira ulo, may sinungaling, may yung hindi mo matatansya. Kaya importante yung programang ito na maibahagi sa mga tao kasi hindi nila alam. Minsan, lalo na yung mga senior citizen kagaya ko, minsan hindi makalabas, hindi na nila alam kung ano ang
ang nangyayari sa labas. Kaya kayo, doktora, ang talagang dapat na magbigay sa kanila ng katotohanan at kung ano talaga ang nangyayari. Kaya itong katuwaan natin na ito, alam ko matutuwa rin sila kasi sa araw-araw na ginawa ng Diyos, nakandudun lang sila sa isang tabi, akala nila wala na silang saysay. Totoo. Pero sa totoo lang, ang mga lola at lolo or mga senior citizen, marami silang maibibigay na gabay para sa mga kabataan. Naku ha, lolos and lolas, ina-affirm kayo ni Tita Desi ngayon. Siya na nakapitong dekada. Kayo mas mahaba na yung dekada na nilalakbay ninyo, but it is an affirmation na meron nga kayong katwang. We are your companions. Kaya hindi lang kayo naaaliw, pero nahuhubog din along the way. At unti-unti, nabubuksan din, naliliwanagan kayo na hindi pa tapos, it's not over yet. Kahit retired na, pero may saysay pa yung buhay, we can still contribute to life. So sa iba, Tita Desi, meron bang saysay ang retirement? Kasi parang hindi ka naman tumigil. Ang sabi ni Cardinal, wag daw ako mag-retire. Tama. So, retirement is something na dapat na minsan bigyan natin ng saysay. Retirement doesn't need to know na nandiyan ka na sa isang tabi lang dahil nag-retire ka na. In fact, 6 years ago, bago ako bumalik na nandito sa Pilipinas, kasi nasa US po ako, after Father Reuter, nawala lahat sila, and then pinalaki ko ang mga anak ko para makatapos sila sa pag-aaral. Bumalik ako dito dahil kailangan ng simbahan. Nung nakita ko ang pangangailangan nila, halos every month umuwi ako dito. At sila ang rason kung bakit ako umuwi. Pero talagang gusto ko dito sa Pilipinas. Let us praise the Lord. So, lolos and lolas, hindi pala aksayado yung time nyo. Kasi siya, kahit na ang dami-dami niyang busy siya, marami pa siyang pwedeng gawin, pero panandalian, tumutok ka muna sa iyong pamilya. Kaya dun sa US, talagang family person ka muna. Kaya lang, hinahatak ka pa rin ng simbahan. Hindi ka pa rin pinatigil, no, sa iyong pwedeng gawin na misyon dito sa ating simbahan. Parang nung Christmas yun, December 8, 10 years ago, 8 years ago, nandoon si Cardinal Tagle. Actually, si Cardinal Tagle ang isa sa mga nagkikayat, si Father Roy at saka si Father Anton, kasi at that time medyo may pagkahirap din kung papaano nila gawin ang mga programa, ang mga technical issues. Kasi mahal din kasi ang mga equipment din. Hindi basta-basta na may... Nagpapasalamat ako na ngayon ang TV Maria at Radio Veritas maayos ang ano nila, lalo na may mga bagong pagbabago rin sa gobyerno, marami ring mga challenges sa mga advertisers, sa mga... Kasi ang Radio Veritas po, hindi po kagaya ng ibang tao yan, na ay ibang entity na pwede mong i-advertise lahat. Meron pong... Ito kasi yung mission natin mission ng ano na buhugin natin ang mga mamamayan para sa values in life. Hindi po palagi para sa pera lang. Kaya nahirapan din po sila. Kaya kayo, kung meron kayong maitutulong sa kanila, magtulong po kayo kasi yung sa production lang na ito, marami pong mga tao na nandiyan sa likod. Tama po. Ayan, so nagpapatuloy pa rin po tayo dito sa ating discussion ng Appreciating Human Faces and Voices. At nakikita ho natin palalim ng palalim, nakita ang kasaysayan, nakita ang value nito, at pangkasalukuyan, patuloy pa rin na nag-e-evolve. So huwag kayong aalis, at pag-uusapan naman natin, paminsan-minsan, ano naman yung mga laurels, no, na ibinibigay at inuulan ng Diyos sa atin. We'll be back.
OFW po tayo sa ating programa. Kasama pa rin si Miss Desi Kelly. Pero gusto ko muna ibahagi sa inyo ang mga food for thought na tinatawag natin for our Communication Sunday. The challenge that awaits us is not in stopping digital innovation, but in orienting it, in being aware of its ambivalent character. It is up to each of us to raise our voices in defense of human people so that these tools can be truly integrated by us as allies, stating that this alliance is possible, but it needs to be based on 3 pillars: responsibility, cooperation, and education. So let us praise the Lord. So sa ating pagpapatuloy, mabigat pala, may 3 pillars pala tayo. Responsibility, cooperation, and education. So itong tatlo, pag pinagsama-sama natin, yun yung buhay niya. Because she has been so responsible at may gift din siya sa tao eh. Kaya yung tao nagko-cooperate. Kasi nabibigyan niya ng liwanag, no? In-educate, na-form din. Kaya at the end, na-meet niyo yung desired goal talaga. At recently, nung mga nakalipas buwan, no? Siya ho ay ginawaran ng tinatawag nating ecclesial affirmation ng Santo Papa. At dumaan ito sa pamamagitan ng mahal na kardinal ng Archdiocese of Manila. In other words, let me present to you the awardee, a papal awardee, Miss Desi Kelly. Alam niyo po, Tita Desi, nung ikaw ay ginagawaran, nung pasasalamat na yon at yung honor na yon, ang pakiramdam ko yung buong laiko, no, ay ginagawaran ng affirmation ng Santo Papa. So, ikaw po, ano po bang naramdaman nyo nung una ninyong natanggap ang balita na i-confer sa'yo yung title na yon? Nung una, ang tanong ko, am I worthy? Kasi siyempre magkakaroon ka ng self, inventory kung anong nagawa mo and so on. Ang tanong ko nga sa kanila, ano ang nagawa ko? Nag-enjoy ako, naging ganito ako, ang pagkabuo ng pagkatao ko. Siguro sabi ko, pero in about a week or so, sabi ko, siguro nga. And then, unti-unti kong tinatanggap. And then sabi ko, pwede na ba akong, nung tanungin nga ako, pwede na ba po akong mag-retire? May sagot. May sagot ang kardinal. Oo, may sagot siya sa sinabi niya. And yung homily niya was really another challenge. One step ahead ulit. Na ang buhay pala kailangan, parang stair siya na kailangan palagi kang nakaayos. So, ang naramdaman ko noon sa dami ng mga dumating magmula Hulo hanggang Apari, na para sabi ko nga doon para akong nasa langit, na ang daming madre, ang daming pare, ang daming, dumating pa si Bishop Emeritus ng Alaminos, Cabrera, na yun, post Yellow Revolution siya. Siya ang tumulong sa lahat ng mga obispo na magkaroon ng istasyon at saka ng mga permits kasi kakilala niya si Oscar Orbus. And so, hindi naman From Pangasinan So, pero ang nangyari doon, kailangan gawin ko lahat ang mga technical study, requirements, NTC, frequency. Meron pa nga yung ang daming mga frequency na ginawa tapos hindi na ibigay, papalitan na naman. Pero naglalabi kami noon sa NTC. Siguro araw-araw alas 7 nandiyan na ako para maglalabi para sa kanila. Pero siya ang katuwang ko talaga para katukin niya si at that time, Orbus. So, Oscar lolos and Orbus. lolas, nakikita natin yung human face ng isang papal awardee, At naririnig natin yung human voice, paano napunta dun sa honor na yon. Pero alalahanin natin, hindi lang yun yung honor na natanggap, kundi yung pinagtrabahuhan, many years, dekada, ang kanyang pinaghirapan, no?
na hindi mo ine-expect kung ano yung magiging reward at the end. So ito pala ay hindi reward. Ang pagiging PayPal awardee pala hindi reward. Additional responsibility pala ito. Ang sabi nga po ng husband ko is a curse because I have to be good all the time. At saka kasali siya ngayon, no? It involves him also. Yeah. Kasi asawa ng PayPal awardee must also be equally good. Hindi lang po yun. Tuwing meron akong sinasabi, sabi niya, remember, you're a PayPal awardee. Yun na ngayon ang pang-remind, Pang-remind no? niya. Kaya hindi na pwedeng tataas ang boses. Kailangan na nakatipto ngayon na in holiness. Yes. Pero ano nga wala daw retirement. Hindi ka raw pwede mag-graduate. Yun ang sabi ni Cardinal. Kaya, ang sabi ko naman sa kanya, andito lang ako kung kailangan nyo. So, Tita Desi, ang isa kong karugtong na trivia, naalala ko nung napagkwentuhan natin, merong time na nasiraan ka ng sapatos. This is a very funny story, Yeah. di ba? Can you walk us through Yeah. dun sa beautiful story na yan? So, hindi lang ho minsan nangyari yan sa TV Maria. Sa TV Maria, dahil sa kanila kasi palaging pag nandito ako, itinataon na merong, natataon din na may mga kung ano man, mga event. So, ang nangyari at that time, dahil marami akong sapatos dito, sige, isuot ko lang. Nung ibibigay na sa akin yung award, naalis yung sol. So, ang sabi ko, sige na, kasi wala na akong pambili ng sapatos. Kasi nasa inyo na sa TV Maria. Nangyari din yan kay Mr. Kelly nung ibibigay nila sa akin yung Serviam Award 2 years ago ng CMMA, Catholic Mass Media. Siya naman ang nangyari sa kanya. Ang sabi ko, dito lang tayo sa harapan para mabilis ka lang maglakad. Ang sabi niya, hindi kasi sira yung sapatos ko, dapat doon kami sa likod. Hindi ko alam na ni-request ni Father Jojo na i-escort niya ako. Kaya hirap na hirap siya pumunta sa stage. Kaya So, alam niyo, lolas and lolas, walang katapusan itong pagtawa namin. Kasi pag nandun kayo sa sitwasyon na yun, di ba, napaka-awkward naman talaga. Na talagang ano yan formal occasion, lahat ng tao nakatingin sa'yo. Tapos bakit yun yung timing na bibigay yung sapatos mo? Pero di ba, ang nakakatawa po doon, ang dami naman nilang pambili ng sapatos. Pero tingnan niyo yung punchline. Kasi saan na napunta yung pambili nila ng shoes mag-asawa? Napunta lahat sa communication, sa Yeah. TV Maria. Kaya let us praise the Lord. So dapat pala sponsoran kayo ng mga sapatos. Kasi magiging ano yon, ala-ala na dahil sa inyo, na-sacrifice ko ang mga sapatos ko. Pero nakakatuwa pong isipin yung where you put your value system. Kasi 'di ba, you could have enjoyed a fancy life and yet you opt to give everything back to the church. So, wala bang pagsisisi sa iyong mga desisyon na yan sa buhay? actually, I'm enjoying it. Kaming dalawang mag-asawa, nag-enjoy kami sa sitwasyon. Kasi sometimes, hindi naman lahat material. Yan ang minsan nakakalimutan ng mga ibang tao. Magandang bag, may branded bag, hindi nila minsan nailalagay sa sarili nila na masaya ka na dapat kung anong meron ka. As I said earlier na sa dami ng tao na makikita mo, hindi mo alam kung gaano ka kaswerte. Hindi mo alam na ikaw pala, wala ka na dapat hingin pa. Wala ka na dapat hingin pa. Sa mga sitwasyon ngayon, lalo na sa uncertainty today, maraming mahirap sa labas. Kaya itong mga programa ninyo po, makakatulong yan sa paghubog ng mga tao, paghubog ng mga bata. Kasi iyan ang kulang natin ngayon. Family together. Minsan ang pamilya, hindi ko na ilalayo. Meron din pong mga hindi pagkakaunawa dahil sa mga material things. Dahil wala ring values. Pag nawala na si mama, wala na si papa,
Wala na si Lola, wala na si ano, wala na. Wala nang nagbubuo para sa kanila. Kaya tayo na simbahan, ang importante sa atin, ihubog natin. At kailangan maging patient tayo, hindi tayo palaging tayo ang tama. Naku, napaka-tinding reminder yan for lolos and lolas, ha? Kasi madalas, no, pagka nandun ka sa age na yon, medyo ang dialogue alam ko na yan, di ba? Magbabalik po tayo at malalim na pag-uusapan ang ating kasunod na segment. See you later! Hello, hello, hello! Muli tayong nagbabalik in appreciating human faces and voices. So, Tita Desi, appreciated na simbahan ang lahat na naging efforts mo in the past. Pero ikaw parang wala lang sa'yo yun, ano? Parang lumipas ang panahon, parang hindi ka napagod sa lahat ng iyong ginawa para sa simbahan. Saan mo hinugot ang lahat ng ito? Minsan po, napapagod din ako kasi marami ring mga challenges na minsan hindi mo malaman bakit ganito, bakit ganyan. Pero dahil siguro sa faith na sasabihin mo, bahala ka na, nasa iyo na yan, ikaw na ang bumuhat para sa akin. Yung hugot na yan, sa dasal. Madalas, pag sa umaga, bago ako gumising, salamat nakagising ako. Bago ako matulog, salamat and forgive me para kung ano man ang ano. Kung ano man yung mga pagkukulang, minsan, tao lang po tayo na nandiyan din yung anger, nandiyan yung ano. Pero madalas, nasasabihin ko, Diyos ko, bahala ka na lang. Ganun po ang hugot, yun ang hugot ko. Nandiyan ka lang sa tabi ko, alam ko. So, ang pundasyon ng lahat ng ito talaga ay ang pananampalataya sa Diyos, knowing that this is His mission being shared to us in different forms, di ba? So, kung sakasakali naman, meron ka bang, ano po yung masasabi mong pinakamatinding maiiwan mo sa alaala ng iyong pamilya? Siguro yung values ng pamilya being together. Nangyayari sa bawat pamilya na may pagsubok, na minsan akala mo ikaw na ang tama, pero kailangan i-assert mo din yung pang-respeto mo sa sarili mo at sa pamilya, na i-insert mo at i-assert mo yung responsibility mo as a member of the family. Minsan hindi ka lang dapat umupo, makipag-away, pero i-assert mo being the elder sister or in the family. Pero kailangan din mapag-unawa ka din kasi hindi bawat tao pare-pareho. Meron yung nandiyan kasi yung inggit, yan ang importanteng minsan alisin natin, inggit. Yung gusto mo sa iyo lahat. Yung it's about me. It is supposed to be all us. Hindi ka dapat divisive, kundi dapat accepting the situation kung ano talaga, accepting na ganyan ka na talaga, accepting na ganun talaga sila. Malaking factor yun, no? Yung pagtanggap na yun, na kung hindi mo talaga mabago yung tao. Accept mo na ganon, and then be an example. Para lahat sila nandoon sa tabi mo, respecting each and everyone. Kasi importante dito, you can never love if you don't have respect. Nako, lolos and lolas, parang yan yung alam kong sinisigaw din ng puso, no, ng bawat follower natin, ng bawat viewer natin, that sometimes, more than love, we want to be respected. Yeah. Kasi how can you claim that you love someone but you do not know how to respect the person? Yeah. So meron kang sinabi kanina, Tita Desi, na I'm sure nagpa-enlighten sa mga viewers nating medyo nagkakaedad, yung sabi mo, kailangan mo ring i-assert yung that's your duty rin also, no? Hindi ko mo matanda na,
yung tikom na yung bibig. Yeah. Kung kailangan may i-correct, i-rectify, iayos, ibigay natin yon. Kasi we have to be respected also as elders. Parang grace of office din yan di ba? It's not the position, but it is the gift that God has given you to be the mother, to be the father of the family. So, hindi man sila makinig, pero ganun ba yun, Tita Desi? Dapat magsalita din pag kinakailangan. Magsalita para maintindihan nila, hindi dapat pasigaw, pero kailangan ipaintindi. Bakit? Kung hindi sila makinig, responsibilidad na nila yon. Pero as a elder, nasabi mo, kasi respect, dito nga sa Pilipinas, yung po, in fact, I will share you one thing, yung respect sa stage yung mga apo ko ngayon na inalagaan, yung opo, and Alam nila yan. alam nila. Kaya pag pupunta sila sa eskwelahan, hindi nila alam yung po doon sa mga Americanized way. So I have to explain kung ano yung Wala po. kasing translation yung po at opo, no? But they have to respect. In fact, yung mga apo ko, they are really very good grandkids na mai-arrange mo sa sitwasyon sa mga tao na mga ibang mga bata doon wala. Pero makikita mo yung respect sa mga elders nandoon talaga. So napakagandang yan, magiging tradisyon hanggang susunod na generation, no? Maipapass on talaga yon, na transmit mo yung Filipino culture of respect. Yeah. Pero nung ikaw ay ginawaran ng pagiging Papal Awardee, marami kang pinasalamatan. May mga naiwanan ka ba na hindi napasalamatan? Baka naman ngayon sa puntong ito, no, appreciating human faces and voices. Sino pa yung mga dapat mong na-appreciate? Actually, doon napasalamatan ko lahat except yung mga malalapit sa puso ko, kagaya ni Chris na eldest namin nasa States. At Kindly address her na. Yeah, Chris and Katie, Cooper and Charlie, Colin and Joss, Queenie and Norman, and Jessie. Kita mo, hindi ko pa ma-memorize yung mga anak ko. and then si Nicole. Of course, my one and only idol niya ako palagi, si Chuck, na nakalimutan ko na ang sabi ni Father ni Cardinal, of all people, ang nakalimutan mo, ang husband mo. So, kayong lahat, love ko kayo, and I dedicate this life to all of you. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So makikita talaga sa buhay mo, Tita Desi, na you appreciate people, no, in general. Kaya nga, hanga ako sa iyo na sinabi mo rin kahit mababa, mataas, kahit anong antas ng buhay, pero kasali lahat yan sa kwento ng buhay natin, sa drama ng buhay natin, di ba? At siguro yung iyong pamilya ay kaisa mo, hindi mo naman magagampanan ng lahat ng ito without the support of your family, especially of Chuck. Kaya hanggang langit, hanggang dulo, together talaga ang appreciation. Mortal sin na talaga itong sitwasyon ko kasi meron pa akong isang nakalimutan na tao na siyang nasa likod ko at gabay ko para maging maganda ang TV Maria, Radio Veritas, ang pamilya ni Engineer Mon Banyes, na siya talaga ang madalas na sinasabi, gawin mo nga ito, gawin mo nga yan, to a point na nung February 14, nakalimutan niya, nabigyan ang rosas o yung asawa niya. Dahil nandoon siya sa Radio Veritas. Oh. So, Mon, nandiyan ka, gabay kita sa lahat ng mga sitwasyon na ginagawa mo magmula hulo hanggang apari. Ikaw talaga yung sinabi ko na hindi man ako ang nagpupunta sa tower, naglalagay ng solder. Siya po yun. Siya talaga. Kung tutuusin, siya talaga. Siya yung nagbubungkal ng lupa. At siya po yung nagde-design ng lahat.
hindi natutulog pagka off the air ang Radio Veritas sa TV Maria. Siya po ang tinatakbuhan nila Sir Robert, sila Ma'am Kat, so siya talaga yung hindi natutulog. Ako hanggang utos lang. Pero sabi nga, ikaw ang nakakakita ng mga bagay na hindi namin makikita. Ikaw ang nakaririnig ng mga bagay na hindi pa namin naririnig. Kasi that is a gift coming from God. So thank you very much to our Papal Awardee na ngayon ay isasabuhay niya 100-fold ang kanyang ecclesial affirmation na tinatawag ni Cardinal Advincula. So sa ating pagtatapos, hihilingin natin ang panalangin ni Sister Desi Kelly. O Lord, our God, you are the God of all, a God of voiceless, the nameless and the faceless. In your goodness, O God, heed and cry of the elderly. In your mercy, O God, move the heart of the aged. In our compassion, O God, listen to the plea of seniors. Show them your most holy face and make your voice known to them. Call us in the field of media to stand forward and be your voice for those who have none. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So thank you very much, Tita Desi Kelly, and may the Lord accompany you in your extended mission in faith. Amen. Amen. So we'll be back next Monday. Bye.